Mga kababayan, kamusta po kayo? Sana po nasa maayos po kayong kalagayan. Si Kamanong po inyong lingkod ay nagbabalik po muli at tayo po ay magsama-samang magkomentuhan dito po sa Tambahay Makabayan. Magumpisa na po tayo magkomentuhan. Komentuhan po natin na pornada pa. Ito po ay pinag-uusapan na sa social media. Yung plano po ng mga maleta gangs at mga buhaya di umano na kunin pong witness. Ito pong sheriff na nasuntok po ng ating Vice President nung panahon po siya ay mayor pa. At ito po ay napakatagal na, since 2012 pa po yata katagal. At wala naman po itong kinalaman sa kanyang impeachment. Pero ito pong mga maleta gangs at mga buhaya di umano, mga desperado na. Desperado na. Dahil wala naman talagang impeachable ang Vice President. Gusto lang talaga nilang pabagsakin. Hindi po ba? Umpisahan na po natin. Ito po, pakinggan po natin, mga kababayan, ang kumakalat po sa social media ayon daw po dito sa sheriff na wag daw po siyang gamitin sa politika. Lalong-lalo ko ang gagamit ay mga buhaya at sakim sa pera ng taong bayan. Umpisahan na po natin. Place your knees against the wall for support in life. Nanawagan si Abby Andres, ang court sheriff na nasangkot sa insidente noong 2011 kung saan siya ay sinuntok na nooy Davao City Mayor Sara Duterte na huwag na siyang idamay sa usaping may kinalaman sa partisan politics matapos siyang maisama sa listahan ng mga testigong balak iharap ng House prosecution sa impeachment trial ng Vice President. Si Andres na kasalukuyang nagsisilbing Human Resource Management Officer ng Korte Suprema ay naglabas ng pahayag matapos siyang pangalanan ng House prosecution bilang isa sa mga testigong nais iharap upang suportahan ang kanilang aligasyon na may tendency to inflict umano ng violence si Vice President Sara Duterte. Sa kanyang pahayag, sinabi ni Andres na matagal na niyang piniling huwag magsalita tungkol sa insidenteng naganap noong 2011 habang siya ay nagsisilbing Sheriff 4 ng Regional Trial Court. Ayon pa sa kanya, sapat na ang mga ulat ng media hinggil sa naturang pangyayari at hindi na siya magbibigay ng karagdagang komento bilang paggalang sa pagiging neutral at walang kinikilingan na hinihingi ng kanyang kasalukuyang posisyon sa Korte Suprema. Nag-ugat ang insidente sa isang court-order demolition operation sa Barangay Suliman, Agdao District, Davao City na kung saan nagkaroon ng komprontasyon sa pagitan ni Andres at ni dating Mayor Sara Duterte habang ipinapatupad ang utos ng korte. Yan po mga kababayan. Si Sheriff Andres, ngayon po ay nagtatrabaho na po siya sa Korte Suprema, ay wag na wag daw po, wag na wag nang gamitin sa politika ang kanya pong pagkatao at wag na idawit. Dahil nga naman, bilang partial, tama po yun nagtatrabaho po siya sa Korte Suprema. Para bilang partial, bakit ka makikisawsaw dito po sa mga politiko na ang layunin lang naman ay pabagsakin ang Vice President? Hindi po ba? Yun lang naman ang layunin nila Wala nga silang makuhang matitibay na ebidensya dahil wala naman talagang issue ng korupsyon ng Vice President. Sila lang ang gumagawa ng mga korupsyon nito di umano. Puro po scripted. Hindi po ba? At 2011 pa, for correction, hindi pala 2012. 2011 pa. At walang kinalaman sa impeachment. Kukunin lang nila para magsalita si dating Sheriff Andres na ang Vice President ay talagang may kakayahan na ito'y gumawa ng hindi maganda, lalong-lalo kung ito'y nagbabanta. Ganon. Ang tanong, may nangyari po ba kay dating Sheriff Andres? May nangyari po ba? May kapahamakan po ba magmula nung siya'y sinuntok ng Vice President? May nangyari po ba kay dating Sheriff Andres na ngayon po ay nagtatrabaho sa Korte Suprema? May nangyari po ba? Since 2011 hanggang ngayon ay 2026, meron po ba? Di po ba wala? At maayos na maayos po siya ngayon na nagtatrabaho sa Korte Suprema. Kaya nga po itong mga buhaya, itong mga maleta gangs,
at itong mga buhaya sa ating bansa di umano. Bilang na po ang araw ng mga taong ito. Wala pong ginawang mabuti sa ating bansa ang mga taong ito. Real talk. Meron po bang mabuting ginawa itong mga tao na ito? Ang ginawa lang ng mga taong ito na sinasabi naglilingkod daw po sa atin, sa ating bansa, dalhin po tayo sa pamumulitika na mag-aapat na taon na at dinala tayo sa napakatinding massive corruption na ginawa nila na ngayon ay pinagtatakpan at kinukubli nila at kino-cover up nila at pilit nilang isinisisi at dinadala sa Vice President ang ginawa nilang maanumalya at massive corruption at ang Vice President pa ang gusto nilang masibak bilang lingkod bayan. Nakita nyo po kawalang yan ng mga tao na ito. Kaya buti po itong si dating Sheriff Andres ay nanindigan dahil alam naman po sa puso't isip niya na ang Vice President ay pinupolitika lang. At alam din naman po ni Sheriff Andres na meron din po siyang pagkukulang noong mga panahon na siya po'y sheriff. Dahil po matinding kaguluhan po yun. Kung hindi po yun naawat at na-stop, yung ginawang demolition doon sa Davao City, baka marami pong buhay ang magbuwis at baka marami pong masaktan. Hindi po ba? Kaya maganda rin po yung pangyayari na yun. Dahil napigilan po ang matinding sinasabing gulo. Hindi po ba? Kaya dito po tayo po humahanga dito po kay dating Sheriff Andres dahil nanindigan na po siya para sa tama at hindi na po siya nagpagamit dito po sa mga politiko na ang tanging layunin lang ay i-cover up ang kanilang mga ginawang anomalya at korupsyon. Mabuti po yun. Tayo po'y saludo dito po kay Sir Andres. Saludo po tayo dahil hindi po siya nagpagamit dito po sa mga magnanakaw na politiko. At tayo naman po'y umaasa na ito pong mga politiko na ito na nagpahirap sa ating bayan. Puro korupsyon ang tinrabaho. Wala pong ginawang trabaho kung hindi po politika at pagpapabagsak sa mga Duterte at isang damukal na pera ng bayan ang pinagnanakaw nila. Di umano. At tayo po mga Pilipino nagsasakripisyo sa kahirapan sa mga pinaggagawa nila. Tayo po, karga-karga po natin lahat. Unang-una, dinala tayo sa napakalalaki at napakamamahal na bilihin sa ating bansa. Lahat na po ay ubod na po ng taas at ubod ng mahal. Dahil po sa mga politiko na ang ginawa lang trabaho sa atin ay mamulitika at magnakaw na magnakaw di umano. Kaya po itong mga tao na ito, mga kababayan, at pare-pares naman po tayo na umaasa na ipagkaloob po ng may kapal na isa pong presidente na manggagaling sa Mindanao at ito po'y isang agila. Yan po ang kailangan ng ating bansa para po ang lahat ng ito ay muli pong maibalik sa tama at mapanagot po ang mga tao na yan na wala pong ginawa kung hindi mamulitika at magnakaw na magnakaw sa ating bansa. Maraming salamat po sa ating Vice President dahil kahit po siya isang babae at nakita naman natin kung paano po siya ipolitika ng buong gobyerno, halos buong sangay na ng gobyerno, ang gamit-gamit po na pagpapabagsak at nahandyan pa ang institusyon ng Senado at ng House of Representatives di umano, halos siya lang po at ang kanyang pamilya ang tinatrabaho. Hindi ba matibag? Boying, DOJ, nangangamusta lang po tayo. Trabaho po, doble kayod dahil malapit na po ang 2028. Kaya doble kayod na po sila, mga kababayan. At tayo naman umaasa na hindi po sila magtatagumpay. Hindi po ba? Tayo po ay nagpapasalamat kay dating Sheriff Andres. Maraming salamat po dahil hindi po kayo nagpagamit sa mga buhaya na magnanakaw sa ating bansa. Mabuhay po kayo. Thank you rin po sa mga gusto po natin tambay makabayan sa YouTube at TikTok.
At ganoon din po sa ating mga subscribers, sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. At patuloy po nagsusubscribe, mabuhay po kayo. Shoutout po sa inyo lahat. At thank you rin po sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya. Shoutout po kay Eric Hershaw from Canada, kay Kingston from Hong Kong, Jake Yahut from California, USA, Gina Ray from Berlin, Germany, Julieta Silona from Sydney, Australia, Baby Roman from Baby Roman at Ate Isa from Cagayan, Bali, Jem Aris from United Arab Emirates, at Annie Jo, at si Mary Natividad Blinden, Gay at Chena, at Tatay Nick from Toronto, Canada, Mela Yi, Jesus Valdepena, Rolando Guerrero, at si Ma'am LB at Sir Manny from North Miami, Florida, USA, Felipe Shapno from Texas, USA, Mika Ligaspi, at Romulo Di Binagracia from Bacolod City, at Frank Zamora from California City. Thank you po sa inyong lahat. Ingat-ingat po kayo, lalo-lalo po sa inyo pumapagawa. At shoutout po sa inyong lahat at God bless po sa inyong lahat. At muli po mga kababayan, tayo naman po ay kailangan po natin magtiis. Tis-tis lang po tayo mga kababayan. Muli, excuse me po. Muli po, paalam, bye-bye, ingat po.